pinagtawanan at sinabi pang naghahalucinate si dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Yan ang sabi mismo nitong si Executive Secretary ni Ngagngag na si Bersamin, mga kababayan. Nung sinabi daw ni dating Pangulong Digong na Malacanang sponsored ito si Trililing. Dahil saan naman yan kukuha ng pera eh? At bakit kaya niyang kumpasan ang Quadcom kung wala siyang backer sa kanyang likod? Sino ba naman niya si Trililing? Kaya sabi nitong si Bersamin, mga kababayan, ay hallucination. Oh, at pinagtawanan pa si Digong, mga kababayan. Nitong si Bersamin na palagi nating nakikita na kasama sa mga party sa Malacanang. Oh, kasama ni na Admiral, mga pinapasayo-sayo pa, mga kababayan. Dito mga edad, mga kababayan, nagkonsyerto pa. Late bloomer masyado, Bersamin. Matatawag pa bang late bloomer o super late bloomer? Tinawag pang nag-hallucinate sa dating Pangulong Duterte gayong mayroon namang legal basis ang kanyang sinasabi about sa ICC, mga kababayan, ha? At dito kay Trililing na nakikipag-ugnayan sa ICC at kinukumpasan dyan ang Quadcom. Ito bang sinasabi mong hallucination, Bersamin, kay dating Pangulong Duterte? Sinasabi mo bang mayroon ng diferensya sa utak si dating Pangulong Duterte? Dahil yung mga nag-hallucinate, mga kababayan, ay yung mga may sakit. Oh, wala namang sakit si dating Pangulong Duterte. Nakumbulsyon, di ba? Yung ganyan. At yung mga iba pang mga nag-hallucinate, mga kababayan, ay yung mga baliw. At saka nag-uulyanin. Yan ba ang sinasabi mo, Bersamin? Baka ikaw ang nag-hallucinate dyan. Panoorin po natin. Pero bago po yan, mga kababayan, gusto po lang natin pasalamatan itong napakabait ating mga viewers. Katulad na lang itong si kababayan nating si Ems Large or Large? Oh, sorry po. Ems Large. Thank you so much po, kababayan. At isa pang kababayan natin na si Travel Show 15 YouTube channel. Thank you po, Travel Show 15. Bisitahin niyo po ang kanyang YouTube channel, mga kababayan. Narito po ang video. Ano? Oh! Tingnan niyo ang itsura ni Bersamin, ha? Ano? Oh! With matching facial expression pa ang Ganun na lang, ano? Oh, inulit pa. Ganun na lang, ano? Baka, mag-ingat ka sa baga mo sa kakatawa, ha? Baka hikain ka niyan, Bersamin. With exclamation mark pa daw. Ano? Oh. Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Oh, wag natin patulan yung mga, ina-undermine ang mga kababayan. Sinabi ni dating Pangulong Duterte na wala na daw silbi. Mahirap na daw patulan. Wala nang silbi para sa kanila, mga kababayan. Hallucination na. Hallucination! Oh, Digong ang nag-hallucinate yun na Digong. Sabi nitong, baka ikaw ang nag-hallucinate, Bersamin. Kasi papalit-palit ng mga kababayan statement, no? Katulad din ng kanyang amo na si Ngagngag. Tungkol dito sa ICC, oh. Hallucination. Hallucination! Hello! Oh, hallucination. Kasi itong si Terlianes, Ito kasi sinabi ni Digong, mga kababayan, talagang Malacan yan, sponsored yan. Oh. Hindi gagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Oh. Dahil, mga kababayan, kinumpirma po ng Net25 na andun lagi si Trililing. Kinukumpasan mismo sina Dan Fernandez, sina Akop, o yung mga leader ng Quadcom kung anong gagawin. Ano bang kapangyarihan niya si Trililing na gawin iyan kung wala siyang backer? Oh, diba? Dahil iisa lang daw ang kanilang handler, sabi ni VP Sara Duterte. At ang handler na yan ay yung powers that be. Tapos sabi ni, Bersamin. Ano? Ganun na lang, ano? Oh, pulang na lang, mga kababayan. Ganyan, Oh, yan ang napala mo sa kakaparty mo, Bersamin. Parang nagiging rock and roll na din ito si Bersamin. Oh, yo. Oh, kulang na lang sayo-sayo, mga kababayan. Anyway, kapag nag-a-attend pala ito ng concert, mga kababayan, ganun talaga, mga kababayan. Diyos mio. Tayo nga, mga kalahati pa lang ng edad mo, Bersamin, parang ayaw na namin ng party-parting ganyan. Maliban na lang talaga sa kung sinong nagpi-perform, no? Pero yung mga party-parting mga ganyan, ayaw na namin sa mga maiingay, inuman, o rakrakan, bang. Parang, tulog na lang kami. Pero eto si Bersamin, mga kababayan, party! Alam mo, mahirap pumatol na sa ganyan. Hallucination na. Hallucination.
Oh, spell hallucination. Sige, oo. Ulit. Wala nang Layas. jurisdiction, ba't ka magko-cooperate? Mm. Eh, di ibig sabihin, nilalabag mo ang saligang batas. Oh, makinig ka Bersamin ha. Itong mga tao, mga kababayan na man of Bas ng contradictions. pahayag si Executive Secretary Lucas Bersamin, and I quote, "If the former president desires to surrender himself to the jurisdiction of the ICC, the government will neither object to it nor move to block the fulfillment of his desire." Galing kay Bersamin, mga kababayan, Executive Secretary ni Ngagngag, na dati pang maestrado ha. Hugas kamay. Oh, wala kaming pake. Oh, in short, mga kababayan, pero hindi na nila pipigilan din kung papasok ang ICC. Meaning, pinapayagan nyo ang jurisdiction yan ng ICC sa atin. Na, in the first place, wala na. Sige, ituloy mo yan, Bersamin. Kaming mga ordinaryong tao, naiintindihan niya ang consequence ng ginagawa nyo. Parang pinapayagan nyo ang pagyurak sa ating sovereignty. Kayo nga, abogado, hindi nyo alam. Pwede nyo ikapahamak yan. Oh, waringan ka na namin. Ito pong ating mga kababayan. Sovereignty ng ating bansa. Seloso yan eh. Jealous. Oh. Kahit konting ganyan lang, mga kababayan, ayaw na ayaw niyan. At kung sino mang mga taong papayag niyan, katulad na lang nitong sina Bersamin at kanyang mga among principal Ngagngag. Subukan nyo, di ba? Katakot-takot na kaso ang haharapin nyo. Pwede pang ikasipan niyang si Ngagngag niyan, Bersamin. But if the ICC refers to process to the Interpol, which may then transmit a red notice to the Philippine authorities, the government will feel obliged. Yan ang kanilang mga kababayan iniisip na, ay sige, ikutan na lang natin para hindi tayo masabihang pinapasok natin ay ICC. Ganun pa rin. Sino bang nagpa-notice ng ng Interpol? By the way, ang Interpol, mga kababayan, ay pulis din natin yan. To consider the red notice as a request to be honored, in which case the domestic law enforcement agency shall be bound to accord full cooperation to the Interpol pursuant to the established protocols and of code. So, hindi ba ito babangga sa naging unang Contradiction ang mga pinagsasabi, mga kababayan. pahayag ng Pangulong Marcos Yan ang hallucination. na we will not cooperate, and then what? We will not cooperate, pero papayagan namin na hulihin. Yan ang klarong hallucination, Ang di ba? jurisdiction ng ICC. Number one, ang sabi niya, if he voluntarily himself, submit himself Kahit pa'y magboluntaryo. Kahit pa'y, sige, kunin mo na ako dito. Hindi pa rin yan pwede. to the jurisdiction. That will never happen. Kasi habang sinasabi ni Presidente, sige, punta, kulong niyo na ako, habang buhay pa ako. Yung huling mga discussion, sinasabi niya na wala kayong jurisdiction. Litisin niyo ako sa tao, Pilipino, husgahan niyo, kulong niyo ako, okay yun. Madalit sabi, hindi mangyayari yung he will submit himself. Now, assuming na na payag siya, hindi pa rin pwede. You know why? Kasi magiging violation ng ating saligang batas yun. Na yung gobyerno, makikipag-cooperate ka, wala ka. Di ba, Panelo, nag-hallucinate na sila, no? Kaya wala nga jurisdiction, ba't ka magko-cooperate? Di ibig sabihin, nilalabag mo ang saligang batas. Sila ata ang wala sa sariling katinoan. Kasi sa saligang batas natin, sinasabi, ang trabaho ng isang gobyerno at ng Pangulo ng bansa ay proteksyonan mo ang iyong bayan. Pero pag ikaw ay nagpag-cooperate sa isang foreign entity or foreign court, napapasukin, pakikialaman ang internal affairs mo, lalong-lalo na sa legal system, sinusuko mo ang kasarinlan. Correct. Siloso ang sovereignty, mga kababayan, ang kasarinlan. Sovereignty yan ng bansa. Tapos ang sabi ni Trillanes, no, inurong na naman, mga kababayan, 2025 na naman daw mahuhuli si Duterte. Sige, iurong nyo ng iurong hanggang umabot sa 2028 at maunahan pa kayo sa pagkakulong. Dahil sa 2028, sigurado si Sara na ang papakulong sa inyo. That means you are betraying the public trust na binigay sa iyo. Sinisira mo yung pagtitiwala ng bayan. At sa ilalim ng saligang batas, yan ay ground para ikay tanggalin bilang presidente. Ikaw, Bersamin, pinapahamak mo ang Ngagngag. Alam mo namang hindi nakapagtapos yan. Bakit hindi mo i-correct? Kung ano sinabi, mga kababayan, yun din ang sabihin. Ang abogado na utusan ng
second year, college. It's me. Sa dami ng pera, hindi nakapagtapos. Special diploma. Reachable ground yan. Hindi gagawin ni Presidente Marcos Jr. yan. Pero bakit sinabi yan ni Bersamin? Hallucination. Anong masasabi niyo dito mga kababayan? Post your comments below. Ano? Tawa lang dyan. Bye.